Korean kimchi naman tayo for today's recipe dahil sabi ko nga hindi pwedeng tatanda tayo na hindi man lang natin nasusubukan at natitikman ang recipe na ito. Palagi ko ang napapanood ang recipe nito sa Black App at mahal nga siya kung o-order ka, kaya naisipan kong gumawa na lang ng sarili kong kimchi kaysa sa bumili ka, mas mapapamura ka kung ikaw ang gagawa. Gumamit lang ako dito ng napa cabbage or pichay bagyo. First step nga ay slice natin itong cabbage, and second step ay lalagyan natin ito ng asin layer by layer. Make sure na lahat malagyan ng asin para nga maging effective ito at maging malutong. So, eto na nga, nakikita nyo, paulit-ulit ko siyang nilalagyan ng asin at tinahalo ng mabuti para masiguradong lahat ay malagyan. After ko nga malagyan ito lahat ng asin ay i-rest natin ito ng 30 minutes. Hayaan lang natin muna siya dyan. Intindihin ko muna ang pagbabalat nitong ating radish, carrots, at saka ng mansanas. Pwede rin kayong gumamit dito ng peras. Nasa sa inyo po yon, kung anong gusto mo, bahala ka dyan. Half lang nga ang ginamit ko dahil yung kalahati kinain na ng anak ko. After dun nga ay in-slice ko na rin itong ating carrots ng maliliit lang. Ikaw ang bahala kung anong gusto mo, wala akong pake. Ganon din ang radish, i-slice din natin to into thin sizes lang. Next step ay lulutuin ko naman ng ating paste. Gumamit ako dito ng glutinous rice flour or giniling na malagkit. Then, nilagyan ko siya ng 3 cups of water. And medium heat nga na apoy ay halu-haluin lang natin siya. Huwag mo siyang iiwanan, baka masunog yan. Sige ka, kakain ka talaga ng mapait na kimchi niyan. After nga maluto ng ating paste ay inintindi ko na ulit itong ating cabbage. Hinugasan ko ito na mabuti para maalis yung kanyang asin at pigaan din ng mabuti para maalis din ang mga excess water niya. Gumamit din pala ako dito ng garlic, onion, tapos yung mansanas, in-slice ka din ng maliliit. Pwede kang gumamit dito ng electric mixer para mas maging pino talaga siya. Pero wala po kasi ako nun, kaya in-slice ko na lang ito ng maliliit. Minix ko na ito sa ating glutinous rice flour paste. Nilagyan ko siya ng patis, white sugar. Then mix mo siya ulit hanggang sa matunaw yung ating asukal. Nung lumamig na nga ito, ay saka naman natin to ihahalo sa ating cabbage. Eto na nga, nilalagyan ko na siya ng paunti-unti. Then imimix natin siya para malagyan lahat ng ating cabbage. Sunod naman, ihahalo na natin dito ang ating carrots at saka radish. Pwede ka rin dito maglagay ng dahon ng sibuyas. Pero kasi ako, hindi ako kumakain ng dahon sibuyas, kaya hindi na ako naglagay. Naglagay din ako dito ng gochujang Korean powder. Nabili ko ito galing sa ating Orange app. Mas masarap kasi kung Korean pepper din ang ating gagamitin. Parang Korean din talaga ang kanyang